Tama ka, Andy, ano? Magiging bisita natin ngayong gabi ang Philippine National Police Area Unit kasi gusto nating ipakilala kung sino ang PNP Air Unit at saka anong kanyang hinaharap, especially ngayon na may mga programa ang Philippine National Police under the leadership ni Police Lieutenant o Police General si Torre at saka ang alam ko ay i-take over na rin la ang ISO. So kung ang internal security operations ay ililipat sa PNP, ano magiging papel ng ating Philippine National Police Area Unit? Kasi sa current na sitwasyon natin, Andy, yung air support ay nagagaling sa Air Force at mayroon pang Navy, mayroon ding air unit ang Army. So ito yung component na ginagamit para doon sa air support. But kung ang AFP ay mag-focus na ngayon sa territorial defense operations, ano yung magiging papel ng PNP Air Unit? So batiin ko na pala ang commander ng PNP Air Unit, ang aking kabayan, si Police Colonel Serafin Pitalio. Kabayan natin to, Andy. Taga Baaw. Si Andy ay taga Catanduanes. Camarinesor. So maray na banggi pala sa lahat ng mga nakikinig galing po dyan sa Kabikulan. Makakasama natin, Andy, si Police Major Macario Del Fierro. Para siyang tumatayong CMO. Sa kanila ay civil relation service. Parang service, parang gano'n, no? So welcome natin si Mac. Mac, magandang gabi and welcome sa ating programa. Kasama ko si Andy. Good evening, sir, and to all our listeners and viewers po. Again, I'm Police Major Macario G. Del Fierro Jr., sir, the concurrently assigned as the Chief Police Community Relations Section Officer at the Philippine National Police Air Unit. It's an honor po to be here today to share with you the vital role of the unit, the Air Unit, which plays in the law enforcement operations of the PNP. Thank you po, sir, for having me. Yung pala PCRS General ay Police Community Relations Section sa Aviation Unit. Ano? Sa AFP, Civil Relations Service. Diba? Yun ang kanilang counterpart. At makakasama niya rin, Andy, si Police Captain Clyde John Batilo. Captain John, magandang gabi. Hello, Clyde. So, di ata tayo na mapakinggan, but hello, Clyde. Baka may delay na, Captain. Police Captain Clyde John O. Batilo, sir. The Assistant Chief PCRS of PNP Air Unit and at the same time, the pilot of 4th Air Station po, sir. Napunta ko dyan, Andy, sa PNP Air Unit. Karamihan sa mga tauhan nila, mga opisyal galing sa Philippine National Police Academy, pero mga piloto ng fixed wing at saka ng rotary. At doon ko nalaman na ang PNP Air Unit pala ay galing sa Special Action Force. Kaya yung galaw nila parang mga sundalo talaga na nung nireceive kami, very warm welcome yung nagbigay sa amin, yung grupo ng PhilSky. Kaya di ko akalain na ganun pala magagalaw yung protocol nila, yung disiplina. Talagang ang taas, Andy. Kaya congratulations kay Colonel Serafin Pitalio, forthcoming future. Siguro darating na rin yung kanyang star, Andy, kasi siya yung commander nitong unit na ito Pero kay Mac, pwede bang malaman namin sa ngayon, ano ba talaga ang mandato ng PNP Air Unit? Pwede bang maipakilala natin sa ating mga tagapagsubayan? Sa taga-subaybay, Mac? Yes, sir. Actually, sir, the PNP Air Unit started on July 1968, sir, bilang part or the Philippine Constabulary Air Unit. So, sa loob ng more or less 57 years, dumaan ito sa maraming pagbabago
Una sa ilalim ng PCINP, naging PNP Aviation Group, nalipat sa ABSI Group, at pagkatapos ay naging bahagi po ng ating elite PNP Special Action Force sa loob ng 17 years. So noong June 29, 2021, ito ay nilagay sa under ng Office of the Chief PNP sa bisa ng NAPOLCOM Resolution number 2021-0720. Ang pangunahing mission po ng PNP Air Unit, sir, ay magbigay ng air support sa mga police operations tulad ng casualty and medical evacuation, administrative flights, at ang pagpapanatili or maintenance airworthiness ng ating mga air assets sa PNP, sir. Okay. Candy, ako na mag-follow up. Sure. Yung tungkol sa mga programa ng PNP ngayon, maraming binabanggit ang ating Chief PNP, kabilang dyan yung 5-minute na response time policy niya. At pangalawa, yung nakikinita ko na magiging malaking role ng PNP sa ISO, sa Internal Security Operation, because yung Territorial Defense Operations ang tinatahak na ngayon ng AFP. Saan nyo nakikita yung value ng inyong unit, ng PNP Air Unit, dito sa mga programa ng PNP, at saka isusunod ko na rin yung ano ang mga programa ng inyong unit para makaagapay kayo, maka-outpace kayo doon sa requirement ng current time or yung evolving na requirement ng PNP because of the scheduled possible scheduled transfer of ISO to PNP. But pwedeng unahin mo muna yung tungkol dito sa inyong role or yung saan nyo pwedeng allocate ang sarili niyo dito sa programa ng mga programang pinapatupad ni Chief PNP. Yes, sir. So, first and foremost, sir, i-highlight muna natin, sir, yung unang programa ng Chief PNP, sir, yung 3 core pillars na sinasabi, sir. Sa first pillar, sir, andyan po yung swift and responsive public service, sir. So, when it comes to this, ang role po ng PNP Air Unit is to support kapag kailangan ng mabilis na deployment ng mga personnel, gamit at supply sa mga critical areas, sir. Kumbaga, pag-deliver, sir, ng mga logistical requirements. Support ng panghimpapawid para sa disaster response, medical evacuation, at tactical operations. Real-time surveillance and reconnaissance para makatulong sa ating ground units para mas paigtingin ang coordination at mabilis na decision-making ng ating mga officers in the ground sa panahon ng emergency. So, the second pillar, sir, is the unity and morale within the rank. So, with this, pagkataguyod ng professionalism, disiplina, at mataas na antas ng serbisyo, suporta sa inter-unit operations para sa mas solid na teamwork sa iba't ibang region na covered ng Philippine National Police. Nakikilahok din po ang PNP Air Unit sa community programs like relief operations, bloodletting, and school visitations and other programs para palakasin ang tiwala ng publiko sa ating mga kapulisan. So for the third pillar, sir, yung accountability and modernization, ang PNP Air Unit ay patuloy na nag-i-invest sa modernong kagamitan. Like for example, yung ginagamit po natin yung ating helicopters or rotary aircraft, navigation system at implementation of strict safety protocols para sa safety rin po ng ating mga piloto. Maigpit din po ang pagsunod ng Air Unit sa flight operations at pilot training para sa safety and accountability at pagtutok sa transparency at innovation sa larangan ng law enforcement and aviation, sir. Okay, Candy? Gusto ko lang malaman mula sa inyo, Major Del Fierro, kaya kay Captain Batilo, alam mo naman, Pilipinas ay madalas dalawin ng mga kalamidad, partikular ng mga bagyo. Ngayon, ilang araw tayong inuulan na nagkakaroon mga pagbaha. Ano ang papel ng PNP Aviation Unit sa pagresponde sa mga ganitong klase ng disaster, particular bagyo at saka itong mga tag-ulan, mga pagbaha? And could you cite mga examples na nag-operate ang inyong mga assets bilang responde sa mga disaster na ganito? So sir, sa ganitong mga instances wherein there is a calamity, storm or typhoon, sir, after sir ng typhoon, sir, nagkakandak po ang Air Unit, sir, ng surveillance, sir, and monitoring, sir, ng mga lugar na
kumbaga danger area, yung mga lugar na hindi na masakop ng mga four-wheel vehicle. For example, sir, sa mga far-flung provinces, kumbaga, hindi mo na siya basta-basta mapupuntahan gawa ng baha, ng land erosion. So, itong air unit, sir, kami, sir, yung nagkakandak, sir, ng monitoring sa lugar para makita po ng ating mga commanders firsthand, ano ba yung situation sa baba. So, after that, sir, we also conduct medical evacuation kung mayroong mga injured personnel or civilians sa area. Kumbaga, since hindi po siya maabot ng mga vehicle natin at kailangan nila ng quick medical assistance, itong ating air unit po, tayo po ang nagkakandak ng medical evacuation at nagdadala sa kanila papunta sa pinakamalapit po na healthcare center. There's some instances actually, sir, in the last typhoon, sir, wherein our personnel, sir, are the one helping in the ground na mamigay po ng mga relief since hindi po maitawid sa mga areang yan na flooded or mahirap na, sira-sira na ang kalsada, hindi na basta-basta mapuntahan ng ating mga vehicles. So yung ating air unit, sila po mismo ang nagdadala ng mga relief sa mga lugar na yan. So bukod sa medical evacuation, relief operation, and monitoring po ang nagagawa ng air unit. Pero wala pa kayong malaking cargo aircraft katulad ng nasa Air Force, katulad ng mga C-130, meron ba? As of the moment, sir, wala pa po kaming malalaking fixed-wing aircraft, sir. Pero hopefully, sir, in the future, sir, we will be able to acquire one. For the moment, sir, what we are using are helicopters, sir. Mostly H-125, sir. Kay Captain Batilo, gusto ko lang matanong, sa mga nanonood sa TV, nakikita yung dalawang kasama mo dyan. Could you also introduce kung sino mga kasama mo, Captain Batilo? Good evening po sa lahat. Ang kasama ko po ngayon si Captain John A. Kwasay and Police Executive Master Sergeant Pete Madongdo. Sila po yung mga bagong graduate po natin ng Basic Helicopter Pilot Training. Nice. Last July 4 lang, 2025. Captain Batilo, matanong ko lang, ano ang personal experience mo as far as operations or flight operations is concerned? Halimbawa, ng tanong ko kay Major Del Fiero, ikaw ba nakaranas ng rumisponde sa disaster response so far sa career mo? Yes, sir. Actually, sir, kami po yung nag-responde po dun sa area ng Bicol po. Last year, sa Bagyong Christine. Kami po ang naghatid ng mga relief goods sa mga far-flung areas na hindi na maabot ng mga land vehicles natin kasi ang daming landslide nun. And at the same time, baha. Particularly sa Camarines Sur, nung time na yun po. Yung Balatan, and Nabua. Yun yung mga place sa Bicol nung time na yun na devastated ng bagyo po. So, and ibig sabihin, yes. Tuloy mo lang, Captain. Hindi lang po relief goods yung hinatid natin, naghatid din tayo ng may mga kailangan na medical assistance, nag-conduct din tayo ng medical evacuation sa mga area na yun. So, kaya nyo palang mag-deploy nationwide kung saan kailangan ng inyong serbisyo, Captain Batilo? Yes, sir. Definitely, yes, sir. Dahil yung helicopter namin na Airbus H-125, single engine pero napakalakas niya. And gamit na gamit siya sa mga pang mission ready. Magaling. So General Jerry, yung pala, pwede palang mag-complement talaga yung serbisyo ng PNP Aviation Unit sa kanang Air Force kasi yung Air Force tagahatid from halimbawa Metro Manila, malakihang kargamento papunta sa disaster area, tapos ang distribution, pwede yung PNP helicopters tumulong, General? Tama yun, oo. Kasi sila naman ay pwedeng i-localize. Kaya nga, parang ang nakikita ko pagdating ng panahon ka, Andy, yung PNP baka magkaroon na rin sila ng kanilang mga air assets na rin, bawat reyon, para sa ganun ay yung capability nila to respond. Kasi pagdating ng panahon, kung mangyayari yung sabi ko na yung ISO na responsibilities ay
may bibigay sa kanila. So meron silang obligasyon sa tropa nila na mag-evacuate ng mga tao nila kung masusugatan, di ba, no? Tama. Kung mayroong mga operations like for example sa mga illegal na droga, especially yung mga, alam mo naman yung mga sindikato kaandi pag nagbagsak ng mga droga yan sa mga shoreline na hindi pwedeng Yes. abutin ng sasakyan. So kung gusto natin maging very effective yung ating law enforcement, ako ang nakikita ko is dapat palakasin din natin ang PNP Air Unit ng Philippine National Police. Kaya may tanong ko lang kay Mac ngayon. Pero napansin mo ka, Andy, sa kanila, yung Master Sergeant ay lumilipad. Di ba? Piloto. Sa Oo, AFP kasi, helicopter. naging piloto. Oo. So, yun ang nalaman ko sa PNP Air Unit nung pumunta ako sa kanila, na nabibigyan nila ng pagkakataon yung mga sundalo nila na lumipad. Kagaya kanina, yung nabanggit ni Captain Clyde, yung nasa likuran niya ay piloto din pala. Pero ang ranggo niya is parang equivalent doon sa rank ng Master Sergeant Yes. sa AFP. So sa AFP, sa Air Force, Army, Navy, lahat official, ano. So ang galing at nagbibigay kayo ng opportunity sa mga enlisted personnel. May tanong ko lang kay Maka, Andy. So sa ngayon, ano talaga ang focus ng inyong capability upgrade? Mayroon ba kayong, kung nakikinig ngayon si Chief PNP, o kaya mayroon nakikinig na mga policy maker ngayon, at makita nila yung value ng inyong unit? Kasi baka, alam minsan kasi ka, Andy, pag hindi ka nagsasalita, hindi rin malalaman kung ano ang kahalagan mo eh, di ba? No? Totoo. So ako, nakikita ko yan na ganun, bilang piloto nakita ko na yun ang value ng ating mga piloto natin yung mayroong air assets. Kung nakikinig si Chief PNP ngayon or kaya si DILG Secretary, ano ang gusto mong i-promote sa PNP Air Unit Police Major Del Fierro? Yung gusto nyo na pinaplano nyo at gustong gawin ng commander nyo na si Colonel Pitalio? Sir, again sir, isa po sa mga pinopromote namin sir, syempre sir, ang project po plans ni Chief PNP ngayon sir is yung sir, pinaka-binibida sir is yung 5 minutes response time. So when it comes to that sir, how can the PNP unit contribute? So first sir, syempre sir, aerial quick response. Syempre sir, may mga lugar na tulad nga sinabi ko kanina sir, hindi basta maabot ng mga police vehicles natin due to some circumstances. Ideal po sa mga areas na ito na magresponde ang PNP Air Unit. Why? Because we travel through air. So sa mga remote areas, mga liblib na lugar, diyan po magandang responde ang PNP Air Unit kasi hindi naman sa lahat ng oras sir ay nasa city lang ang crime. When it comes to naman sir, sa support to ground units, the PNP Air Unit is nakakapagbigay ng real-time surveillance via air na makakatulong sa ating mga ground commanders to get a good perspective of the area at makapag-decide quickly kung ano ang dapat gawin. We also have assistance when it comes to medical and tactical response. Tulad nga rin mo sinabi namin kanina sir, very useful ang air unit pagdating sa medical evacuation kasi dali po tayo nakakalapag sa mga lugar na kahit na walang airport, basta plain at clear ang lugar, nakakalapag po tayo and madali tayo makapick up ng tao and dalhin sa nearest medical center. So with that sir, we're planning to be strategically positioning our air assets sir in different areas in the country, Luzon, Visayas, and Mindanao para sa mas mabilis na response time sa iba't ibang area ng ating bansa na kinakailangan po ng support ng air unit sir. Thank you. Okay. Kandil, isa na lang, pahabol lang, mabilis lang ito. Kasi di ba ngayon ay yung pinakauso ngayon Andy, yung drone na operations. Ano ang future ng drone sa organization ng PNP Air Unit, Police Major Del Fierro? Sir, as of the moment sir, hindi pa po siya na-incorporate sa air unit sir. Meron tayong mga drone squad sa QCPD and other parts of the PNP. Pero as of the moment sir, hindi pa siya na-incorporate. Pero sir, in the future sir, maaari natin incorporate sir sa capabilities ng air unit
since they are using unmanned aerial vehicle which can be operated then by our personnel in the air unit, which is another viable option, sir, in the future, sir, for the expansion of air unit. Kasi in the future, sir, maaari tayong mag-acquire ng unmanned vehicle na magagamit ng PNP sa iba't ibang areas of policing, sir. Okay, ilang ka, Andy. Maraming salamat. Back to you. Maraming salamat sa kanila. Thank you, Major Delfiero, mga kaibigan, kay Captain Clyde Jan Batilo mula sa PNP Aviation Unit. Sila po yung mga piloto. Sila po yung nasa Police Community Relations Section ng PNP Aviation Unit.